At napanood niyo po ang aming segment na Ang Pangulo Ko. Bahagi po lamang ito ng inuumpisang advokasya ng UNTV sa pamamagitan ng programang ito upang makatulong sa publiko na makapamili ng mga susunod na leader ng ating bansa. Magandang gabi po mga poll watchers ng bayan. Ako po si Atty. George Erwin Garcia. At ako naman si Jose Castigador Jr. or Jocas for short, and you're watching Political Watch! Lisensya at plaka, kontrata at serbisyo. Mga usaping may kinalaman sa LTO o yung Land Transportation Office. Yan po ang tututukan natin ngayong paksa, ngayong gabi. At siyempre, Tito Jo. At upang tumulong sa masinsinang talakayan, inyong masaksihan ay makakasama namin dito sa ating studio ang aming panauhin na si dating LTO and LTFRB Chief, dating Assistant Secretary of the Department of Transportation and Communication. Walang iba kundi si Mr. Albert Swansing. Magandang gabi po, sir. Magandang gabi, Jocas, at magandang gabi rin, George. At And magandang welcome. gabi sa mga nanonood sa inyong programa. And welcome back once again to Political. Salamat. May kasama dapat si Asik, may kasama dapat si dating LTO chief natin. Kaya kaso mo hindi nagkasakit Tito Jo. Kaya hindi siya nakasama But ngayon. we will try to of course. reach him through Kayang-kaya. Compass or some other LTO watcher. Sir, ako na po unang magtatanong. Siguro po napapakinggan nyo at napapanood din itong ginagawang pagdinig ngayon sa Senado patungkol po dito sa, alam niyo naman, license plates, etc. Stickers. Yung pong mga stickers na may dagdag po na 50 pesos. Yan ba nung panahon po ninyo talaga meron ng 50 pesos na binabayad? Ay, meron. Oo, dahil kasi yung 50 pesos na yan, yung annual sticker na kasama yun doon sa pag-renew mo ng registration, Opo. binabayaran yun dahil yun yung kinakabit yun sa plaka, at saka doon sa windshield. Ang sinasabi po nila, Tito Jo at Asek, dapat daw po sana nung nagpresyo sila ng 400 or 450, talagang niliwanag na ito ay yung stickers na kasama yung car plates. Parang lumalabas kasi, o kaya kung 400, dapat naandun na yung 50 pesos. Naka-embed na ron sa... Opo. Ano yun po nga, masasabi niyo tungkol medyo hindi nga masyadong maliwanag yung bagay na yun. Ano? Kasi ang pinag-usapan kasi yung presyo ng plaka na pampalit doon sa... Una-una, yung plaka na pinuproduce dati ng LTO. LTO mismo dati ang nagagawa ng plaka. Tapos they've decided na i-shut down na yung planta at mag-source out na lang. Ano? At nanalo nga yung isang bidder. Yung kumpanya ni Mr. Ferreira. No, hindi. Hindi yun ang nanalo. Isa sa bidder. Isa sa bidder. Isa Okay. sa bidder. Pero sir, sa inyo pong experience po dyan sa LTO, mas mahal po ba na ang pamahalaan ang magpuproduce po nitong mga car plates kesa po sa magkakaroon ng bidding at ibibigay po natin sa pribadong kumpanya? In short, i-outsource. Kanya-kanyang pananaw tayo tungkol sa bagay na yan. Ano? Ako, naniniwala ako na since yan, parte ng pamamahala, Yes, sir. dapat sa pamahalaan yan. No? Ang ginawa dapat, well, like for example, during my time, I was pushing for upgrading nung aming facility, yung Paggawa ng mga plaka. paggawa ng mga plaka. Dahil kasi talaga naman luma-luma na yung facility ng LTO. No? Yes, sir. At sabi ko nga, biro ko nga palagi, yung mga tao ro sa planta, kailangan pag pumapasok sila, kung ano man ang problema nila sa bahay, huwag nilang dadalhin doon sa planta. Dahil baka umuwi sila ng gabi, naputo lang kamay. Sa inyong pananaw, bakit nagkaroon ng kontrobersiya dito tungkol sa paggawa ng plaka na dapat kasama ang sticker or hiwalay ba ang sticker, hiwalay ang plaka? At magkano ba talaga? 450 ba o dapat 400 million lang? At mukhang lumalabas na allegedly may kumita daw ng 400 million pesos dahil yung 50 pesos na apparently parang hindi nga ma-account, ano? Kung kanino ba talaga pumunta, kung i-multiply mo ito ng 8 million car plates, so 8 million stickers, that's around 50 pesos times 8 million, 400 million pesos. Well, actually, una-una, alam mo lahat ng yung procurement, Yes, ano yan hotly contested yan palagi. Like for example, dyan sa LTO, ang hotly contested procurement items dyan is one is yung tungkol doon sa IT facility, Yes, sir. na which is now still under Stratcom. Tapos yung tungkol naman sa production ng plaka, no? Na dati
ang supplier, nagsusupply siya ng lata, tapos yung pintura and everything, Tapos ang manufacturing dyan ginagawa sa planta. Merong mga panahon na kasi kung maraming masyadong plakang pinuproduce, we have to source it out. Yung, lalo na yung sa motorsiklo, sinosource out yun. At ang isa pa, ang hotly contested na item dyan is yung driver's license, ID. ID. Yun. Pero sa inyong So ano pananaw, po, ano po ang kontrobersiya dito? Bakit hindi maintindihan na saan ba pumunta ang yung sinasabing 400 million na hindi masagot-sagot ni apparently ni satisfactorily of course ni Attorney Tan, the incumbent chief of the LTO. Yung tinutugay-gayan ko yung takbo ng Hearings. hearing sa Senado. I was there also. Nasa sideline ng tayo nakikinig. Ang kinu-question ni Senator Recto was nung apparently pinabid out yung tungkol doon sa plaka ng walang budget. Yung parang ganun eh. Lumalabas na walang budget. Lumalabas na walang budget. So, ang parang ini-insinuate was it was violative of yung rules natin. Yes, sir. Oo. Dahil ba't ka nagpapabid ng... kinakailangan may pondo. Siyempre. How can that be done, of course? How can that be And done? how will the winning bidder be paid? Yeah, yun nga. By the government na walang budget pala for Pero that. that has to be, I don't know if they have resolved that already. Kasi that's a long-standing issue. Although the other standing issue then was ang pondo ng paggawa ng plaka Yes, sir. o pagbili ng plaka is sa LTO. So, ang nangyari yata is that yung procurement dinala sa DOTC. DOTC. Pero Asik, ganun. Naging masalimuot na yung issue. masalimuot kasi parang dapat Di mo nga LTO maintindihan ang lead agad. agency, siya dapat kasi siya naman talaga nag-i-implement niyan. Yeah. Pagkatapos biglang napunta sa mother agency. Yeah, tapos Yung pagpapabid, yung bidding. yes. Okay. Yes, sir. Sa inyong pananaw naman po on a personal level, not because kayo po ang dating chief ng LTO, para naman po hindi nyo rin maitali yung mga naging kasamahan nyo dyan. Kinakailangan pa talagang palitan, pati yung mga existing car plates natin? O yun lang pong dapat, yung mga bago lang? Mukha po kasing sa aming palagay, Asik wala naman pong pagbabago kahit doon sa security features ng bagong plates. Ganito yan, George, yung tungkol sa bagong series muna tayo. Yes, sir. Kasi ayon sa studies na ginawa, yung 3 letters, 3 numbers. 3 numbers, yes. Alphanumerics. Panahon niya ni dating commissioner or LTO chief Marich Santiago. Yes, sir. Apo. No, tapos ang tingin nila hindi na aabutin ng 5 taon. Mapupuno na 'yon yung 3 letters, 3 numbers na yun. Kaya pumasok na yung 3 letters, 4 numbers. 4 numbers. So, pumasok din yung issue ng magmula nung panahon ni what you call this, ni President Ramos, nakalagay doon sa plaka Philippines 2000, tapos sa panahon ni President Estrada, nagkaroon ng perlas ng silangan, tapos nung panahon Matatag na Republika. nung panahon ni President Pinoy. Gloria is matatag na Republika. Yes, sir. Hindi ko alam yung panahon ni Pinoy. Wala No naman car yun. plates. Wala pa yata. No car plates. So, ang ginawa nila, yun ang standardization na tinatawag nila, para magpare-pareho na. Tapos, binagyan nila ng mga security features para na sa gano'n, mahirapang matamper Apo. yung plaka. Which is, talagang mandato ng Why not? LTO yun. Why not? Dahil kasi naglipa na nga yung mga tinatawag nating kambal. Mahirapan i-tamper, but my question is, kaya bang pikiin yung mga plakang ito? Ay, of course, yung pera nga napipeke. And therefore, one cannot really say that there was really such a need to come up with new car plates. Kung ganun man lang na pwede pala ipikiin din. Maring sa umpisa, dahil kasi it has to be a series ng dahil gagawin mo. Dahil hindi lang yung stand-alone yung plates dahil dapat pati yung infrastructure iba, yung IT infrastructure nandyan. No? Dahil darating yung panahon, parating isang sasakyan, titingnan yun sa CCTV or whatever na sensors, then mabe-verify kung yung plaka na yon is talagang para doon sa sasakyan na yun. Having said that, was there really such an urgent need
para baguhin ang mga plaka, car plates? Para lagyan ng security features, yes. And the security features are para sa inyo? Naka-embed yun eh. Pero hindi kaya mukhang yung tornilyo lang yung sinasabi dahil Oh, well, sabi pag kasama doon na nilagay yun. yung tornilyo, sir, So may mga naka-embed Kasama na yun. na security features Oh, doon yeah. na madali mo Yes, ma-verify. pati yung pag-read nung ano. Kasi, ang susunod na project doon is yung mga plate recognition system. Yes, no? Na, yun nga, pwede mo na rin incorporate dyan yung tungkol sa bayad sa toll fee, yung mga ganun. No? Okay. Yeah, having said that, all of that of course, balikan natin yung budget. Lumalabas na talagang walang budget sa 2013. Inaayos pa yata. Okay. Pero ang ibabayad, lumalabas sa winning bidder ay yung binabayad ng may-ari ng mga kotse. Sinisingil sila ng 450, Yes, yes. doon manggagaling yung pambayad sa winning bidder. Winning bidder. Yes, Diba? yes. Pero, Sa supplier. yung supplier. Dahil walang budget nga. But then the question comes in, how could you bid out something na walang budget? Dapat ang gobyerno Yeah, ibabayad sa kanila, and then ang ibabayad ng mga motorists ay pupunta na lang sa LTO. Diba? Diyan kaya pumapasok yung kontrobersiya tungkol sa 50 pesos na lumalabas na parang profit. Hindi naman siguro, no? Hindi naman siguro. Dahil kasi yung ihiwalay natin, yung 50 pesos, Talagang yun dati yan, na yan eh. Dati yung na yan. pa- Sa sticker talaga sa yan. sticker yan eh. And then yung 400, Part ng renewal yan eh. yung 400, break down nila yung 400, merong 100 yata for administrative cost. And Yes, then may mga ano may yan 300 eh. yata for the plate itself. Ano? Yeah, May kaya figures umabot may ng be wrong. 450. Kaya umabot ng 450, which unless it can be proven that meron ng corruption na nangyari. Ang isa pang malaking katanungan ko po, sir, doon. Okay na po. Sige na po na i-require natin magpalit ng mga car plates na may bagong security features, lalong-lalo na po yung mga bagong bili ng mga sasakyan, kinakailangan mga bago na yung plaka niya, at saka yung mga yung numero, kinakailangan kumasa lahat. Kung 4 na letters, 4 na numbers, okay po. Pero ang problem ko, sir, is, sa inyo pong palagay, hindi po ba medyo may kakulangan din administratively dahil magpapalit ka ng mga car plates nung mga luma at saka sa bago, and yet nung kinukuha na, yung mga car plates, hindi naman po available. Yan ang papasok ngayon yung responsibilidad ng supplier na maihatid yung kanyang produkto on Yes, sir. time. At during I don't know now, no, pero according to LTO, charge na nila yung may penalty, May penalty, na opo. na charge to the supplier. Like in our case. Kaya dito may during our ban time. sila dyan, di po ba? Yes. But during our time, yung every time na hindi nila ma-meet yung schedule ng pagbigay ng plaque, ng lata, Yes, sir. yung papatawa namin sila ng And there was even penalty. this part of the entire process na nagkaroon ng declaration, although binawi later, na there is that there will be no car plate, no travel policy. Iyan naman. Okay. No car plate. Mapunta tayo doon sa bahaging yun, Opo. Yung no car plate, no travel policy. Actually, Tama ba yun? Is hindi, that a correct ganito policy? yan, as far as the Land Transportation Office is concerned, ang policy is no registration or travel. No registration or travel. Yan, tama. Then of course, it goes na, since hindi ka registered, maaaring wala kang Wala kang plaka. plaka. Malamang. Oo. Kung bago sasakyan, kung lumang sasakyan yan, walang sticker. Yes, sir. Yun. At kung registered ka, maaaring may plaka ka, maaaring wala pang plaka. Yun ngayon ang sitwasyon because ang nangyari nga, na-delay sa supply. No? So, hindi mo naman pwedeng binbinin Yes, sir. yung registration process ng sasakyan. Lalo na kung ba, ikaw, Joe, kasi may bago ka sasakyan, gusto mo nang gamitin, i-re-registro mo na yan. Correct. But then, walang plaka. Yes, sir. Ibang kaso yun. Yung And therefore, no plates, the wala na- buyer cannot be blamed. Yeah. Nagbayad na siya eh. Yeah. Yung no plate, no travel, it's more of security. Yes, sir. Kasi, again, Section 18 ng batas natin sa 4136, hindi na-allow yung isang sasakyan na walang plaka na tumakbo sa lansangan. For one is, of course, security reason. yes, Pag halimbawa merong sakuna Nasagasaan nangyari, yan, eh, nasagasaan, tatapos mag-imbestiga ka, Yes, sir. sabihin mo, anong sasakyan? Jeep. Anong kulay? Pula. Anong plaka? No plate For available. registration. No plate available. Oh, yeah. So, wala. No? Tapos, yan? Target yan ng mga carnappers. Pero hindi ba to a certain extent din, sir? Not because kumakampi tayo o Yeah. pupunta tayo sa panig ng LTO. Hindi ba to a certain extent, may kasalanan din minsan ang mga car dealers.
Sasagutin niyo yan. Yan po Asik, sasagutin niyo. ay sasagutin ni Asik Swansing after we pause for a short break. Magbabalik po ang Political Watch. Diyan lamang po kayo.